Lucy, wag mo na nagpapatalo ko kay Mata Marie. Grabe, galing. Yan, galaw-galaw din. Alright, thank you so much sa ating community dance. Ayan, mukhang nabuhayan po tayo ng dugo ah. Ayan, pwede na po tayong umupo. And thank you so much po sa pag-participate sa ating community dance. So at this point of time, makakarinig po tayo ng isang message na manggagaling po sa former Air Philippines manager. She is also a graduate of Bachelor of Arts, major in English, facilitated the attainment of SGLG for Brooks Point, and she is an MGLOO since 2011, and she is also the top 1 best MLGOO of Mimaropa 2025. May we call on no other than Ma'am Coraline C. Asencia. Isang masigabong palakpakan po sa ating lahat. Maraming salamat po. Ayan. Sa atin pong mahal na mayor, bagamat wala po siya dito, I understand meron pong activity na kasing importante rin po nito. Meron pong serbisyo caravan sa Amas. I guess kaya po hati yung ating participants na andun sila. So, syempre sa ating Vice Mayor na wala rin po dito, sa Sir Mods, sa ating mga kawani ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sa mga responders natin, volunteers, mga barangay officials, sa ating dalawang kapitan. Dalawang kapitan lang ba yun nandito? Yun, si Kap ng Ipilan at si Kap ng Mainit. At sa lahat po ng naririto, magandang umaga. It is a privilege po na maanyayahan muli. Kasi nung nakaraang 2 years ago, ay nasa ganitong activity rin po tayo. Sabi ko nga kay Sir Mods, wala ako. Sabi niya, every 2 years daw yung kontrata. Yun. So ito pong ating gawain ngayon ay isang napakahalagang bagay dahil ito po ay pagbibigay din po ng kamalayan sa atin. Although, I understand lahat po nandito, alam na natin ano ang disaster. Pero yung sinasabi po natin ay, sabi ang ating team po ngayon ay naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Diba? Una po, iyan muna natin. Ano ba ang konteksto pag sinabi natin bagong Pilipinas? Nababago pala ang Pilipinas, di ba? Hindi po. Ang sabi po, ang mandato, ang sinasabi ng ating Pangulo, bagong Pilipinas in the sense na yung mga Pilipino daw ngayon ay mas responsable, mas disiplinado, at mas may pakialam. Diba? Tama naman. Sa nangyayari po sa ating bansa ngayon, sobrang laki ng impluensya ng social media. Ang dali na po ng information sa atin. Madali na makakuha ng mga tamang impormasyon. Ulitin ko tamang impormasyon. Kasi sa Facebook, marami pong parang fake news, di ba?
So it is important po na i-verify din natin kung tama yung impormasyon na nakukuha natin doon. So, yun ang ating kahapon po, naalala ko no, meron akong kapitan na kausap kahapon, dalawa sa office. Di ko nabanggitin kung sino. And I felt na napofrustrate na siya sa kung ano ang nangyayari sa bansa natin. Parang, bakit ganun, ma'am? Sabi niya, yung mismo mga leaders natin sa taas, nagkakagulo. Pero, yun nga po, parang nakaka-frustrate. Nag-isip ko, tama rin si Kami. Pero, ano po magagawa natin? Bilang mga kawalan ng gobyerno, may obligasyon po tayo na ipagpatuloy lamang kung ano yung nararapat. Kung tayo po mismo magpapa-apekto sa nangyayari, paano na tayo uunlad talaga? Paano po natin mahihikayat ang ating mamamayan na magpatuloy lamang? Diba? Yung paghahanda po na sinasabi at kumikilos para sa panatag. Pag sinabi natin panatag, di ba? Ligtas. Number one is ligtas ba tayo sa community natin? Tama pa ba na nandito ako sa Pilipinas? Ligtas pa bang mabuhay? Knowing na may mga sirkumstansya, nitong nakaraan lamang po, 2 bata ang namaril ng kapwa bata sa loob ng eskwelahan. Na kung iisipin mo bilang magulang, napakasakit kasi inihahabili natin ang ating mga anak sa eskwelahan bilang pangalawang tahanan. Pagkatapos, doon din naman pala po makikitilan ng buhay. Di ba napakasakit? And how come na itong mga batang 14 and 15 years old makakaisip ng ganong krimen? Social media? Pwede. Di ba? Pero kung tama po yung values na natututunan natin sa loob pa lang ng pangalan, hindi magkakaganon. Meron ding insidente po na nanaksak ang bata. Nakakalungkot. Ito ay mga makukonsider po natin mga human-induced disaster, di ba? Kasi, ginawa na ako. Yung nakaraan din pong nangyaring pagkalunod ng 2 atleta ng isang eskwelahan sa Metro Manila, wala sa isang resort, namatay yung mga bata na may magandang features na. Kaya napakasakit din sa magulang na may magandang malaking pangarap ang iyong anak. And yet, mawawala yung mga yon sa isang iglap lamang dahil sa maling desisyon. At doon po, nakita yung kaalaman ng MDRRMO, Sir Mod, ha? Ang allegedly, ang sabi po ay ang MDRRMO nagpa-stop ng CPR. Ang sabi po, pag may ganon insidente, importante na nagsi-CPR kasi in every minute na walang hangin ng utak, malaking bagay yon. Wala pa akong alam sana, wala pa akong first aid training. Pero nagbabasa-basa rin naman tayo at importante nga daw po. Ang sabi ni MDR, pinestop niya kasi gusto niyang dalhin sa ospital. Ang layo ng ospital, 10 to 15 minutes bago makarating doon at mabigyan po ng kalunasan. Wala na, hindi na talaga aabot. Diba? Dito nakita natin na kahit pala sila na may mataas na posisyon, diba? Nagkakamali. So tayo po, ang atin ng ano dito is paghandaan natin. Hindi lang po tayong mga responders, kahit gaano tayo kagaling, baka magkaroon din tayo ng error. Pero di ba po, katungkulan natin, responsibilidad natin bilang mamamayan, hindi lang po dahil tayo andiyan dyan sa posisyon natin, kundi
kahit yung pinaka-ordinaryong tao, mayroong responsibilidad na pangalagaan ang buhay niya at buhay ng pamilya niya, at least man lang. Kung hindi mo kayang tumulong sa ibang tao, at least yung sarili mo at yung pamilya mo, mapangalagaan mo. And paano mangyayari yon? Paano mo magagawa yon? Kailangan mo po ng tamang kaalaman. Ang local government units po ay may mga pondong inilaan. Hindi po ba? Ang sabi, at least 5% ng total amount ng ating pondo mapupunta sa disaster. And out of this 5%, 70% noon dapat ay mapunta sa preparedness and mitigation. So yun po yung ginagamit natin para sa mga trainings, sa pagbibili ng mga equipments, sa paghahanda talaga, no? So, pero tayo po, we can only do so much. Kulang po yung sa atin kung hindi natin katuwang ang mamamayan, di ba? Importante po na yung mga pamilya natin, bawat pamilya, ma-orient sila na kailangan nila ng go bag. Ano yung go bag? Isang bag po na may laman siyang pang-emergency. Whistle, tubig, gamot, flashlight, damit, at least man lang, at yung mga mahalagang dokumento nila na in case po na magkaroon po ng emergency, yun lang ang dadaputin nila, aalis na sila. Importante din po na ma-orient sila saan ano ang mga plano, asan ang evacuation center, evacuation plans. Ang mga barangays po obligado na gumawa ng plano yearly o at least 3-year plan. So ang masama po dito, may plano nga pero hindi natin alam i-implement. Kaya yung mga barangay officials natin, huwag po tayong magpaka-kampante na may plano tayo pero hindi natin alam kung kailan natin gagamitin yan. Danas po natin yan. Nung sinasabi ni Sir Mod kanina na 2023 and 2024 naranasan natin, binaha tayo, walang bagyo. Pero naranasan po natin yung malaking problema yon. Na nakita natin yung kakulangan natin, tayo mismo, yung council mismo, hindi natin alam kung saan magsisimula yung paglalagay ng di ba? Nahirapan talaga tayo. Pero at least, natuto po tayo doon at ang maganda ngayon, mas palakasin pa po natin yung ating kaalaman. Ang mga eskwelahan po ay dapat na nagkakandak at talagang nire-require ang mga estudyante na mag-join doon sa mga fire and earthquake drills. Diba? Bilang bansa po na lapitin ang disaster, itong nakaraan lamang po ay nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Hindi po ba? At nung June 30, ay nagkaroon po ng konting pagsabog. Maliit lang, konti lang, ang Taal Volcano. So lahat po yan ay hindi natin makokontrol. Pero mapipigilan at maano natin yun pong epekto, yung impact nito kung handa po tayo. Ang importante, handa tayo. Hindi man natin mapigilan pagdating ng bagyo, pero alam po natin kung paano lalabanan ito at gagawin kung sakaling andoon na tayo sa puntong yon. Ano? Ang disaster resilience po, hindi kaya, sabi ko nga, hindi po kaya ng pamahalaan lamang. Kailangan pong nag-uugnay ang lahat ng private sectors, mga ordinaryong mamamayan, lahat po tayo magtutulungan. Kung tayo lang po, itong grupo lang ito, hindi natin kayang i-save ang Brooks Point. Diba? Pamilya pa lang natin, hirap na tayo. So, importante po, sa pamilya pa lang natin, turuan na natin yung mga bata. Tamang pagtapon ng basura. Diba? Kung po, palasak tayo at mga sa kuyunin, damang yung tapon lang ng basura, hindi natin alam i-handle yan. Di tatambak yung basura. Yung mga puno na kinakatay natin, pinuputol natin, kailangan pong alam din natin pangalagaan ng kalikasan. At magtanim din tayo. Mga simpleng gawain po na kayang-kaya natin. Tayo po, as early as now, yung malilit na bata, turuan natin sila. Sabi ko nga, lahat po ng bagay nagsisimula sa pamilya. Diba? Huwag natin iasa sa ibang tao ang pagdidisiplina sa ating pamilya, sa ating mga anak. So, yun po.
Dati pa man po, binabanggit ko na tayo as responders, sila Sir Mod, hindi natin pwedeng isipin na yung disaster ay next month pa yan dadating. Diba? Lagi, parang gawin nating way of life na prepared tayo. Kasi any minute, dadating at dadating. Diba? Kagabi po, ang lakas ng ulan sa Espanyola. Natutulog ako, naiisip ko na naman, ano kaya nangyayari sa Brooks Point ngayon? Kasi parang mas bahain tayo kaysa sa Espanyola. Pero sa lakas kagabi, naiisip ko na, baka may baha na naman, paano ako lulusot sa Kuranga? Kasi yun ang medyo critical po sa akin eh. Tuwing ako ipapasok, doon ako laging napapaisip kung makakatawid ako ng Kuranga. So, mangani-ngani na pong tawagan ko sa Sir Mod at tanungin, may suspension ba? Tuloy ba yung activity? Mabuti na lang, early this morning, tumigil yung ulan and then nalaman ko din na okay naman yung weather sa atin. Di ba? Mga ganong bagay, wala namang pero meron ka ng trauma, takot ka na. So yun po yung paghandaan natin. Yun talaga ang dapat natin ginagawa ngayon. Para po sa sinasabing panatag na bagong Pilipinas. Kami po sa DILG as the alter ego po ng ating Pangulo, iniisip lang namin yung pong pagbababa ng lahat ng kanyang programa. Tingin ko, ako hindi naman po maka-BBM, pero tingin ko sa lahat po ng trust ng ating Pangulo, ito siguro yung may maayos-ayos at maganda. Kasi hindi naman natin kailangang masyado sa droga. Diba? Pero yung kaligtasan po ng bawat isa, yun ang pinaka-importante sa atin. Aanuhin natin yung matataas na buildings na sobrang maunlad kung yung sitwasyon naman natin ay laging nanganganib. Dapat po pangalagaan natin at unahin natin ang kaligtasan at kapakanan ng ating buong community. Gusto ko po samantalahin yung pagkakataon para hikayatin kayo na gamitin natin itong pagkakataon na to. Sabi nga ni Sir Mod kanina, hindi lang po ito this month dahil nagse-celebrate tayo ng National Disaster Resilience Month. Baka pagkatapos ng July, okay naman tayo. Diba? Hindi po ganun. Tuloy-tuloy lang po. Sabi ko nga, way of life, prepared. Lagi. Ako po sa sasakyan ko, may extra akong damit lagi. May extra akong tsinelas. May damit ako, may underwear ako, may gamot ako sa hika. In kaso po, naranasan ko kasi yan. Hindi ako nakauwi. Galing dito sa Brooks Point, ako po yung umuwi lagi sa Espanyola. Hindi ako nakatawid ng maasin nung nasira yung tulay. 2023 ata yun. Sira yung tulay, bumalik ako dito. Mabuti na lang po, meron akong mga gamit. Pero wala akong gamot. Nangatok ako ng isang maliit na butika para po makabili ng gamot. Kasi that time, sobra na yung sakit ng likod ko. Tapos hinihika ako. So, na-realize ko talagang importante na prepared tayo. So, sa pinakamaliit na bagay hanggang sa malalaking bagay, preparado po tayo. And yan po yung essence, kaya kayo nandiyan. Kayo po, karamihan dito, volunteers, parang lahat tayo may role po. O sabi ko nga kanina, kahit yung pinakamaliit na bata, may role sa society na iligtas ang sarili niya at least man lang. No? Kung alam po natin, turuan natin silang lumangoy. Diba? Ako talaga, affected ako doon kay Rene. Kaya si Rene, yung nalunod na bata na napakagaling mag-basketball. Mahilig kasi ako sa basketball. So nung nakita ko yun, tapos nakita ko yung mga reels niya, ang galing talaga ng bata. Sobrang ang laki sana ng future niya sa basketball. Sabi nga ni Benji Paras, the next superstar sana. Pero more than po doon, yung buong buhay na nasayang. Diba? So, ang mensahe lang po natin ngayon, pagtulong-tulungan natin to, palakasin natin ang ating mga barangay, yung mga kapitan natin dito, barangay risk reduction councils, no? Patapos na po ang termino ninyo. Mag-i-eleksyon na naman. I hope sa darating na eleksyon, may masasabi kayo na meron kayong maiiwan kung ano ba po, na maipagmamalaking
legacy ninyo sa inyong mga barangay, no? Ang Ipilan, alam ko, isa yan sa bahain din. So sana naayos po ninyo, no? Ano pa ba? May prepared akong speech, di ko na binasa kasi kinabahan ako. Sabi ko kanina kay Jiro, sana si Sir Mod na lang yung nag-keynote speaker. Kasi parang andun na rin ang lahat. Na-capture niya na yung sa akin. So hindi ko na siya binasa. Basta sa akin po, isang paalala na hindi tayo dapat natutulog at tuloy-tuloy lamang ang paglilinang sa ating mga sarili, sa ating kapwa, upang makamit po natin yung sinasabi nating panatag na buhay sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. All right, thank you so much, ma'am, for your meaningful and wonderful message na patuloy na nagpapaalala po sa lahat, especially to our responders ng kanilang mga roles and responsibility. And before anything else, I would like to present the certificate, but before that, tatawagan ko po sila Sir Mod and Sir Jim. Ma'am Leia po for the presentation of the certificate for Ma'am Atienza. And to let me read the content of the certificate. Certificate of appreciation is presented in sincere recognition and heartfelt appreciation for serving as guest speaker during the opening program of the National Disaster Resilience Month 2026 with the team naghahanda at kumilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Your valuable insights, expertise, and inspiring message have greatly contributed to the strengthening the public awareness and promoting a culture of preparedness, resilience, and collective action towards a safer and more disaster-resilient community. Given the second day of July 2026 at Brooks Point, Palawan, signed by Sir Mod Ryan R. Miranda, the Municipal Government Department Head 1 LDRRMO, and Municipal Mayor Honorable Cesario R. Benedito Jr. And this certificate of appreciation is presented to Ma'am Coraline C. Atienza. And also with a token of appreciation. May I call on Ma'am Leia to give to award the certificate? And Sir Jim. Malasakit sa bayan, tagumpay sa kaunlaran. Ayan po, to entertain us, magkakaroon po ng intermission number na manggagaling po from the staff of MDRRMO Brooks Point. Tinatawagan ko po si Ma'am Maria Fe Ogera. Isang masigabong palakpakan po para sa intermission number. Sulong sandata ng kaunlaran, bukitin ng pangarap sa landas natin natahak, ulat ng isang pelas, pagdiling ng iyong bukas, ang natutunan sa tayong pagkilay, bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas, kilon sa bawat araw na lilipas, tulong at pagsisikap. All-in-one sa sangkap. Ayan po muli po isang masigabong palakpakan po for our intermission number. Good morning po sa lahat. Tulungan niyo lang po magkanta kasi medyo mataas po.
Dito sa mundo, ang mga matang nakikita di totoo. May ngiti ang likod at paglayang tanong ay kailangan. Bakit di natin sa mga pagmamahal? Tingnan mo ang tanaw ang buhay. Ito ay unang saya tuwing makulay. Isa lang ang ating lahi, isa lang ang ating ibig. Bakit di pagmamahal ihalay mo ang awang kulay ang siyang nais mo, ang pag-away sa bawat ilan sa parat mo. Ay mayroong wakas, pagkatapos ng dilim ay may liwanag. Araw ay agad na musikan, inilawan ang ating landas na magkaisa, bawat naming pangarap. Tatlo ng tanaw ang buhay. Ito ay unan ng saya tuwing makulay. Isa lang ang ating lahi, isa lang ang ating ibig. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Ang sawang kulay ang siyang nais mo, ang pag-away sa bawat liyan sa palat mo. Mundo ay tunang oras saya tuwing makulay. Isa lang ang ating lahi, isa lang ang ating ibig. Bakit di pagmamahal ang ihalay mo? Sa mundo ang tunay ang siyang nais mo, ang pag-away sa bawat liyan sa palad niyo. Thank you po. Alright, thank you ma'am for your wonderful voice and intermission number. And at this point of time, I would like to acknowledge the presence of our Municipal Mayor Honorable Cesario Benedito Jr. Palakpakan po natin si Mayor. And of course, tinatawagan po natin siya for giving his message. Once again, masigawang palakpakan po. Maraming salamat po sa ating MC at pasensya po kayo at na-late ako kasi meron pa pong ginawang karapan doon po sa Barangay Amas. Kaya malakas ang ulan doon, kaya pasensya po no. At ang mahalaga po ay nakahabol ako dito sa inyong programa. At pagbati po, unang-una, sa sayang hindi ko napakinggan yung mensahe po nung ating panauhing pandangal. Pero bagamat hindi ko narinig, alam ko naman na yung talagang mensahe ni Ma'am Coraline Atienza ay tagos sa puso't isipan po ninyo. So congratulations ma'am, maski hindi ko narinig pero alam ko talagang epektibo yung binigay mong mensahe para sa kanila. So palakpakan po natin panauhing pandangal si Ma'am Coraline Atienza. Hindi lang magaling, masipag pa, at higit sa lahat maganda. Yan. At pagbati rin po sa napakasipag din na MDRRMO natin, si Engineer Moods. Isang tawag mo lang, isang text mo lang, ay nandyan kaagad. Action agad, no? At nandito rin po ang ating designated local youth development officer, si Sir Giro. Sir Giro Mocsin, halos pareho-pareho po sila. Yung mga katangian nila, halos pareho lahat. Kaya sabi ko nga, pinupursi ko, Ma'am Panauhing Pandangal, pinupursi ko yung pamahalaan lokal po ng Brooks Point ay talaga pong napakalaki ng mangyayaring kinabukasan kasi
halos lahat po ng mga nandyan ay mga bata pa, magagaling, at higit sa lahat masisipag at alerto po sila. Kaya darating ang araw na ang bayan po ng Brooks Point ay masasabi nating hindi lang maunlad kundi talagang handang-handa sa lahat po ng mga mangyayari. At nais ko rin batiin po yung ating mga men in uniform, women in uniform. Kasama namin yung mga kasama nyo doon sa Laraban. So yung kasama nila sa BGMP, sir. Maraming salamat, no? At sa lahat po na nandito ngayon, at nandito po parang may nakikita rin akong kapitan at barangay kagawad. Dito si Cap Nads. So Cap Nads Basil sa kanyang mga kasamahan. Si Barangay Mainit, nandun din sa likod, no? Maraming salamat po at tumbugon kayo sa programang ito. At sa lahat po naman nandito sa pong mapagpalang umaga sa inyo lahat. At itong programang ito ay si Ate Marino, yung ating admin ng District 1, ay napaganda po ng tema, naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Sa ngayon po ay talagang dapat po paghandaan natin yung pagproteksyon po sa ating kalikasan. Lalo na po sa ngayon, tingnan po ninyo, iba-iba na po yung takbo ng panahon. Dito po, nung papunta kami ng Amas, dito po banda walang ulan. Pagdating po namin doon sa may bundok, ay napakalakas po ng ulan. Kaya sabi ko, ay napakalayo na po ikumpara natin noon. Noon po, pag sabing tag-init, tag-init po talaga. Pag sabing tag-ulan, tag-ulan po. Pero may baliktad na. Minsan tag-init ang panahon, dati nung tag-init, ngayon nagiging tag-ulan. So magulo na po yung panahon. Kaya po, kayo po ay nandyan, kailangan pong paghandaan lagi yung ating mga mangyayari po sa ating kalikasan. Ngayon ay kunting ulan, baha, kunting init, sabi nga, talagang mainit ang panahon. Sa ngayon po ay dapat po tayo magtulong-tulungan. Kasi kung kami lang po sa munisipyo, ay hindi po namin kaya na mabigyan ng proteksyon yung ating bayan, lalo na po sa pagbaha. Ito po ang ating pagkakaisa na dapat po ay tuloy-tuloy po ito. Yung bang, huwag na po natin isipin na isipin natin na tayo po ay nandito para po naman magbigay po ng ating suporta doon po sa programa ng NDRRMO sa panguna po ni Sir Moods. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat po at asahan po na sana po manalangin tayo na wala pong mangyaring baha ngayon kasi sabi nga nila ay meron daw malakas na bagyo at pagdating daw ng September, kung hindi ako nagkakamali, ay papasok naman po yung El Nino. Kaya dalawa po yung ating harapin ngayon, baha at saka El Nino. Pero importante po ay wala po tayong iwanan. Importante po ang bawat isa ay mag-contribute po kung ano po yung makakayanan. Kasi yung gagawin po natin, ito po ay para sa bayan po ng Brooks Point. At yung magagawa po natin dito, yan po yung titignan ng mga taong nagtitiwala sa atin na sila po naman ay may proteksyon sa hindi lang sa pamahalaan ng Brooks Point, kundi sa national government, sa problema po na kakaharapin ng bayan po ng Brooks Point at ibang bayan sa lalawigan po ng Palawan. So, sa inyo pong lahat, maraming salamat at pinakita po ninyo yung inyong suporta, yung inyong pakikisa sa pamahalaan po ng Brooks Point. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. Thank you po, Mayor. And at this point of time, darako na po tayo sa Pledge of Commitment. Kaya tawagan ko po si Ma'am Leia and Sir Maud para papangunahan po tayo. At tatawagan ko si Ma'am Leia para basahin po ang nilalaman nito. Good morning po. Para po sa Pledge of Commitment, ako o tayo, kalakip ng ating paglagda, ay taus-pusong nangangakong susuportahan at aktibong makikilahok sa mga programa at gawain ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Kaugnay ng DRRM or Disaster Risk Reduction and Management,
Nangangako akong magiging responsable, handa at katuwang sa pagtataguyod ng isang ligtas, handa, matatag at panatag na komunidad. Ini-encourage po namin ang lahat na lumapit po sa harap para mag-sign for the Pledge of Commitment po. Mayor, Ma'am Di-ay. Lahat po, as in lahat po nandito sa loob. Request po ng music po habang nagsasign po sila ng Pledge of Commitment. Ang nag-groups ko, isa ba yung pagtulay? Bago sa mga hamon at pagbabago ng bukas, kilong ko sa bawat araw na lilipas. Tulong at pagsasika sa pagkabot ng pangarap. Tayo sa isang lugar na puno ng pag-asa, dito lang madarama. Napakalinis lang iyong paligid, kahit sarap lang hapit ang simoy ng hangin. Kahit wala lang iyong mga bukirin, sumasayaw ang kalikasan sa iyong ganda. Halina, gawin-gawin ang tanawin ng buhay. Hello. Ayan po, sa taga-Menro po, pwede na po kayo mag-sign. And also yung mga barangay officials po, pwede na po mag-proceed po dito sa harap. And also the MDRRMO staff, proceed po dito for And sa volunteers, pwede na po kumuha dito ng pen for the signing. Thank you so much. Sige po, after po ng signing po natin dyan, diretso na po tayo sa picture po. Picture taking. Kaya po yung mga hindi pa po nakapag-perma dyan, pwede na po dito. Okay. Yung MDR po ay pwede na pong mahuli po muna kayo. Last to sign. Thank you po. Sa mga barangay officials po natin dyan na hindi pa po nakapag-sign, you can now proceed po dito.
Ikaw ang minamahal ng buo. Tayo sa isang lugar na puno ng pag-asa, dito lang madaan. Ayan po, sa mga nakaperma na po dyan, pwede na po kayong umupo for the picture taking maya-maya po. Kahit sarap lang And may I request Mayor and Department Heads, dito po tayo sa harapan for the picture taking po. bukirin, sumasayaw ang kalikasan sa iyong ganda. Sorry. Halina, ikaw sayaw, ikanta natin ang buhay. May I request everyone po to please be seated sa kanya-kanyang upuan for the preparation of our photo opportunity. And reminders po, baka po may makadala ng mga pencil pens po. Pabalik na lang. Thank you. Nakita mo na ba kung pasyalan at magagandaan sa bustang panahon? Kasimulan, kasaysayan, ang kapaligiran, maulad na bayan, maayos payapa, halina't sama-sama. Tara dito sa Bronx Point, Palawan, what are you waiting for? Come and see it beautiful. Tara dito sa Bronx Point, Palawan, sumayaw ka sabay namin. Saya sa mga nanawin, halina't mag-enjoy. Bronx Point, Palawan. Dito yan magiging masaya, ngiti at galak ay makikita. Perlas ng timog ng Palawan, taas na bayan ko. Mahal ko, maulad na bayan, maayos payapa, halina't sama-sama. Tara dito sa Bronx Point, Palawan, what are you waiting for? Ayan, habang naghahanda po tayo ng pagkain for our Boodle Fight, magkakaroon po muna tayo ng konting pampagising po or palaro for the price of 300 pesos. Okay, so let's have a trivia here. So, ang unang tanong ay, okay, paunahan po para malaman natin kung talagang attentive kayo kanina. For 300 pesos po. Hindi, paunahan na lang po kayo dito. Who is our MLGOO? Sige po. Sige, ano na lang daw po pala paunahan magtaas. Wag na po siguro yung ano. Wag na yung mga kalapit. Alam na nila yun. Sige po, ulit. Who is our MLGOO? Sige po, si ma'am. Our MLGOO is Ma'am Coraline Atienza. Full name po. Tama? Full name pa. Ha? Tama lang, pero full name pa ba? Ano ba? Ano ba mechanics? Full name ba or ano? Okay na raw? Okay na po. Wow, ma'am, congratulations po for
Anong pangalawang tanong, te? Gusto niyo pa po? Sige, another, habang nag-aantay po tayo. For 200 pesos, bring me ball pen. May nauna na po. Opo. Gusto niya pa ba? More pa po, more pa. Sige. For another 300 pesos, who is our MDRRMC chairperson? May nauna po, may tinuturo. Si Kap Basil daw po. Mayor Cesario Reyes Benedito Jr. Okay. Wow. Congratulations, Kap. Gusto mo i-wave daw? Meron si Kap 300. Gusto niyo pa ba? Sige po, for another 200 pesos. Bring me your company employees ID. Opo, sorry, company or agencies employees ID. So, pwede sa atin to. Sana. Nauna siya. Sorry po. Okay. Ano pa? Oh, congratulations, ma'am. Tama na? More pa po? Meron pa? Gusto pa? More. Sige. Ito yung inaantay ng lahat. Who is our MDRRMC Secretariat / LDRRMO? Lapit po. Wait lang. Sino? Sino na? Hindi ko nga. Sige, mabilis na lang. Ito po pati yung mga ano niya. Yes, kasi anak ng lahat yun. Sige, go. Engineer Ryan Mod I. Miranda Rhea Reb. Tama ba? Mali po, mali. More po. Dito naman, barangay. Agencies. Sige po. Engineer Muhammad Ryan R. Miranda. Wait ko lang po. R. Hindi ko na pala may paragtong. Yung mga karugtong po ng pangalan niya. Kompleto. Wag na raw. Okay na po pala yun. Okay na po. Congrats, sir. Para po sa kaalaman ng lahat, Engineer Muhammad Ryan Reborcio Miranda, REB, REA, MMPA, MCDRM.
Congratulations, sir. Ano po masasabi niyo? Na masaya po. Alright. Last question. Bring me po. Paunahan last na po. Bring me sedula. Present sedula. Yung hindi expired. Bring me, ibig sabihin paunahan. Apo, meron na po. Ay, ubos na yung question, pero yung prize hindi pa. Ano ba? Sir Mod, baka may ano po kayo dyan? Tanong. Wala na kami maisip. Tanong, like ano? Trivia po. Pa-trivia. Ay, si Sir Jim daw. Ha? Ano? Okay, for 200 pesos, ibigay yung edad either kay Mayor June Benedito, Engineer Maud Ryan Miranda, or si Miss DILG Lilet Atienza. Sige po. Mayor June, 60. Si Mayor. $61. Sige, si ano daw, si kay Ma'am Lilet. Sige po, sino po, ma'am? Kay Ma'am Lilet na lang daw po. 45? Hindi po. Sige, sir. 57. Hindi din daw po. Sige po, ma'am. 55 daw, ma'am. Hindi pa rin po. 53. Higher daw, higher. Ay, 56 daw po. Opo, tama ma'am, 56 po. Okay, for last 300 pesos.
Volunteer po. At least 3 persons. Dito sa harap, lapit sa harap. Isa lang po per agency or barangay. For 300 pesos po, sayang. Sige po, dito po. Isa lang per barangay. Opo. Agency po, isa pa po. Sige po, okay. Okay na. Sige po, sa kanila kayo humarap. Sige po. Okay, for 300 pesos. Ano po ha, dito lang kayo nakaharap ha, sa kanila lang kayo nakatingin. No coaching po ha, sayang yung 300. Okay, mauna po tayo kay sir. For 300 pesos. Dito po, wala na pong lilingon dyan. Dito na kayo sa amin tumingin. Yan, dito po. Sige po, urong pa po. Okay, for 300 pesos. For NDRM 2026 celebration. Ano po ang tema natin? Wait lang, okay, first. Naghahanda tungo sa Okay, sige ma'am. Naghahanda at kumikilos sa isang panatag na Pilipinas. Mali. Kulang. Okay. Hindi ko po alam, ma'am. Mas lalo ako di marunong po. Sige po, bilangan natin ng 10 seconds. Lingunin nyo. Tapos yung wala pa. Wait lang. Saglit. Magka-count kami ng 10. Harap kayo doon. Basahin nyo. Kailangan kompleto na ha. Okay. Wala pa. Saglit. 1, 2, 3, go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, lingon na po dito ulit. Okay na, sir. Okay na. Ano po yung premyo natin na dagdagan ng 100? Bali, 400 na. So, dapat perfect, ha? Sino mauna? Sige, sir. Naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Sige, may lalaban pa kay sir? Ayaw nyo na? Okay na po. Ikaw, ma'am. Opo. Okay na po. Okay. Okay na po. Thank you po. Picture? Presentation. And before po tayo kumain, dadako muna po tayo sa presentation of the NDRM activities. Tinatawagan ko po si Ma'am Lea Malong to present the activities. Okay, good morning po ulit. So, para po, for everyone's information po, ito yung calendar of activities natin for the whole month of July as we celebrate the National Disaster Resilience Month 2026. So, for July 1 po,
is the launching of TikTok and on-the-spot poster making contest and songwriting contest. Kung nakapalo po kayo sa page namin, makikita nyo po lahat ng informations para dun sa contest na yon, and open to all po siya. Kaya lang meron lang po siyang mga limited slots. For July 2, kick-off parade, kick-off activity and motorcade, which is ito po. And ito rin po yung start ng Joint Auxiliary Exercise or yung JAEX 2026 na gaganapin po sa Nara, Palawan. So it's from July 2 to July 4. For July 8 po is the on-the-spot poster making na gaganapin po sa Municipal Evacuation Center or sa Operations Center office po namin. At the same time, ay magkakaroon din po ng DOLE BLS orientation na gaganapin sa GAD building po. And then, for the July 15 po, the commencement of online voting for the TikTok contest po. For July 16 is the National Disaster Resilience Month tree planting activity po na gaganapin sa to be announced daw po yung area. For July 17 is the submission of the Project Safe assessment for schools, secondary schools po. Then July 18 is the third DRRM Quiz B. Gaganapin po dito sa Convention Center. For July 20, 21 to 22 is the province-wide Rescue Olympics na gaganapin po dito sa Barangay Sabsaban Falls, Barangay Aribungos, kung saan iba't ibang LDRRMO ng Palawan po ang magsasama-sama for the province-wide Rescue Olympic. For July 23 is the static display. Gaganapin po sa Palawan State University, Brooks Point Campus. For July 24 is the third Encounter Fire Olympics na gaganapin po sa Sports Complex, Brooks Point. For July 25 is the second School DRRM Symposium. Gaganapin din po dito sa Convention Center. For July 28 is the Rescue Volunteers Day. July 29 full-scale landslide drill. And for July 30, Gabi ng Pagkilala and simultaneous clean-up drive po. So for the queries and questions, pwede po kayong tumawag sa hotline namin or kung gusto nyo pong mag-join pa sa ibang activities namin. Yun lang po. Thank you po. Ayan, tayo po tayong lahat para po ipag-pray po natin yung pagkain po natin ngayong tanghali. Tinatawagan ko po si Kuya Chavez para pangunahan po tayo sa panalangin. Hello. Okay, tayo po tayong lahat at manalangin po tayo para sa pagkain. Praise God, Amang Banal, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan sa umagang ito, Panginoon Jesus. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na sa pagkain na sa aming harapan, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, patuloy yung pagpalain, magbigay kalakasan, kalusugan sa aming lupang pangangatawan, Panginoon, Lord Jesus. At ganun, Panginoon, sa mga nag-provide nito, naganda nito, Panginoon, balik niyo po ang doble-dobling pagpapala sa kanila, Panginoon. Siksik, liglig at umahabaw. Lahat, Panginoon, papuri, pinasalamat, aking binabalik pangalan sa Jesus. Amen.
Hello. Pwesto lang po muna, tapos sabay-sabay po tayong mag-boodle fight. Wala po muna sa nakakain. Ma'am Leia, pa-assist na lang po sila, Ma'am Lilet. Ma'am Leia, pa-assist na lang po. Sige po, pwesto lang po muna. Yung mga may walang kanin, laktawan na lang daw muna. May mga plastic na rin pong binigay. Ayan, dito na lang po siguro. Sige po. So, lahat po ba nakapwesto na? Lahat ba nakapwesto na? May plastic na po. Quiz. MIO, baka gusto niyo magkuha ng picture? MIO, papakuha na lang po ng picture po. Dito na si MIO, picture daw. Ano ba? Ikotan nyo na lang. Yung BFP po, sama po muna. Sige po, hintayin natin si BFP. Tapos yung iba po, sama na rin. Excuse po, lahat po tayo. Sama-sama na po tayo. MDRs. Tapos yung BFP po, kain mo na saglit. Di na kasi kayo makasingit mamaya. Pwesto na, MDRs. MIO. Dito ka na lang sa amin mamaya. Sige po. May picture na, Jong. Okay. At the count of 3. Pwesto na, pwesto. 3, 2, 1. Go! Kain na! Ha? Relax ng timog ng balaw.
Nakita mo na ba at nagpasyalan Magdaro sa kalawin Sa bus ko'y palawan Kasi kulay Kasay-sayan Ang kapaligiran Ang lagnat Bayan maayos payapa Halina't sama-sama Tara dito sa Brooks Point, Palawan What are you waiting for? Come and go see it's beautiful Tara dito sa Brooks Point, Palawan Sumayaw ka sa bayangin Saya sa mga tanawin Halina't mag-enjoy Brooks Point, Palawan Dito yak magiging masaya Nakikilala ang makikisa Elas ng timog ng palatas ng barangay Ang lako, ang lagnat Bayan maayos payapa Halina't sama-sama Tara dito sa Brooks Point, Palawan What are you waiting for? Come and go see it's beautiful Tara dito sa Brooks Point, Palawan Sumayaw ka sa bayangin Isaya sa mga alawin Halina't mag-enjoy Brooks Point, Palawan Nakita mo na ba at ang pasyalan Magdaro sa kalawin Sa bus ko'y palawan Kasi kulay Kasay-sayan Ang kapaligiran Ang lagnat Bayan maayos payapa Halina't sama-sama Tara dito sa Brooks Point, Palawan What are you waiting for? Come and go see it's beautiful Tara dito sa Brooks Point, Palawan Sumayaw ka sa bayangin Saya sa mga tanawin Halina't mag-enjoy
saya, hindi at dala may Pelas ng timog na palakas, bayan mahal ko, mahal na bayan, maayos payapa, halina't sama-sama. Tara, dito sa Roxman, Palawan, what are you waiting for? See it beautiful. Tara, dito sa Roxman, Palawan, sumayaw ka sabay namin. Saya sa natin, halina't mag-enjoy. Roxman, Palawan. Bayan, maayos payapa, halina't sama-sama. Tara, dito sa Roxman, Palawan, what are you waiting for? See it beautiful. Tara, dito sa Roxman, Palawan, sumayaw ka sabay namin. Sila sa mga tanawin, halina't mag-enjoy. Roxman, Palawan. Dito ka magiging saya, hindi at dala may mag-isa. Pelas ng timog na palakas, bayan mahal ko, mahal na bayan, maayos payapa, halina't sama-sama. Tara, dito sa Roxman, Palawan, what are you waiting for? Go see it beautiful. Tara, dito sa Roxman, Palawan, sumayaw ka sabay namin. Sila sa mga tanawin, halina't mag-enjoy. Roxman, Palawan. Yung mga taga-MDR daw ha.